Good morning po, Doc! Masigla ang boses sambati ng dalaga habang nakangiti ito na matamis sa matandang doktor na abalang nagsusulat. Magandang umaga rin naman, Iha. Ang aga mo naman ata ngayon. Ang alam ko, mamayang 8:00 pa ang shift mo Mamaya pa po talaga, Doc. Wala lang po akong ibang gagawin sa bahay. Kaya sumabay na ako kay Itay nang pumunta siya dito. Sagot nito bago maupo sa harapan ng matanda. Nga pala, kamusta na ang tatay mo? Hindi ko na siya nakakasalubong sa mga pasilyo nitong ospital Masyado na akong naging abala sa mga pasyente natin itong mga nakalipas sa linggo. Kaya gabi na lang ako nagkakaroon ng pagkakataon para makapaglakad-lakad. Nako, ayos na ayos po. Malakas pa rin at matigas ang ulo. Ayaw pa rin po talagang tumigil sa pagtatrabaho kahit ilang ulit ko na siyang pinipilit. Ganun po ata pag tumatanda na. Tumatawa nitong sambit na ikinangiti na lang na matanda. Balak pa sana nitong magsalita pero agad siyang napalingon sa entrance ng ospital matapos siyang marinig ang sigawan ng mga nagkakagulong tao. Dali-dali tuloy siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at tinakbo ang harapan ng ospital kung saan nagkukumpulan ang napakaraming tao. Nurse! Nurse, tulong! Tulungan mo kami! Agad siyang lumapit sa isang babae na nagsisigaw sa gilid para sana tanungin ito kung anong problema. Pero nagulat siya na may bigla na lang may humawak sa kanyang braso at marahas siyang hinigit papunta sa salungan na direksyon. Anong? Malakas niyang singhap matapos niya marating ang mismong gitna ng mga taong nagkakagulo kung saan tumambad sa kanya ang isang lalaki na puro ng dugo. Tulungan mo ko. May tama ako ng bala. Seryoso nitong sambit kaya naman agad siya natauhan at mabilis sa kumilos. Lumapit siya dito at balak na sanang lagyan ng pressure ang sugat ng lalaki pero nanlaki ang kanyang mga mata na bigla na lang siyang itulak papalayo ng isa nitong bodyguard. You can't touch me. Nangihina pero madiin ang boses na sambit ng lalaki. Napatitig siya sa mata ng lalaki at doon lang niya tuluyan na pagtanto na gwapo pala ito. Paano ko po kayo tutulungan kung hindi kita pwedeng hawakan? Nurse po ako dito at alam ko ang ginagawa ko. Kaya pwede ba, sir? Pigilan mo nga yung guard mo kung ayaw mong mag-ubusan ng dugo. Sagot niya sa lalaki. Ang kaninang inis ay agad na nawala matapos siyang tulungang mahawakan ang gwapong binata na nakahandusay sa sahig. May kakaiba itong aura na lumunod sa kanyang pagkatao. Hanggang sa maramdaman na nga lang niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil natataranta siya, kundi dahil sa kakaibang init na bumubuhay sa kanyang dugo na gawa ng estranghero na nasa kanyang harapan. But hindi na niya hinintay pa na matapos ang lalaki ang sinasabi nito dahil agad na siyang tumayo at tumawag ng iba pang staff ng ospital para ikuha ang lalaki na stretcher. Hindi na rin nakaangal pa ang mga gwardiya nito matapos niyang hawakan sa bewang at balikat ang lalaki habang binubuhat ito sa stretcher. Ipasok niya sa ER! Sigaw niya na agad namang sinunod ng iba pang mga nurse. Nang balak na sana niyang tumakbo para sumunod, napansin niya na balak rin pumasok na mga kasama nitong gwardiya sa loob ng emergency room. Kaya naman agad siyang humarang sa mismong pinto para pigilan ang mga ito. Oh, saan po kayo pupunta? Hindi kayo pwedeng pumasok. Ang pasyente lang at mga hospital staff ang pwede sa loob. Seryoso niyang sambit. Muling uminit ang kanyang ulo nang maalala niya ang ginawa nitong pagtulak sa kanya ng isa sa mga guard na iyon. Kaya naman ganoon na lang ang pinakita niyang inis sa kabila ng pagiging kalmado niya kanina. Why? Tanong ng isang pamilyar na boses. Mula sa likod ng mga naglalakihan na katawan ng mga gwardiya, nakita niya ang isang matangkad na babae. Maganda ito at intimidating ang aura. Napaka-sopistikada rin nitong tignan habang may hawak na pamaypay at kilalang brand ng bag sa kamay. Mawalang galang na po, ma'am. Pero hospital policy po siya.
Kaya mas mabuti po kung dito na lang kayo sa labas maghihintay. Sagot niya habang may magalang na ngiti sa lapi. Kahit naman kasi naiinis na siya kanina pa, professional pa rin siyang humaharap sa mga kamag-anak ng pasyente, lalo na at aware siya na nadadala lang ang mga ito ng kanilang emosyon dahil sa nangyayari. Pero hindi pwede yun. Kailangan ni Anton ng gwardiya sa loob. Paano na lang kung may mangyaring masama sa kanya? Sagot mo ba yun, nurse? Mas malaki po ang possibility na may mangyaring masama kay sir kung may ibang tao sa loob. Sagot niya. Aangal pa sana ang babae sa kanya sinabi, pero agad na nakuha ang kanilang atensyon natapos tumunog ang hospital intercom at umugong sa buong ospital ang pamilyar na boses ng doktor na kausap niya kanina. Attention all available nurses. We need assistance in the emergency room. Please proceed immediately. Excuse me, ma'am. Sambit niya bago mabilis sa umalis at tumakbo sa scrub room para agad na magpalit. Hindi naman nagtagal at agad din siyang bumalik sa harapan ng ER at dire-diretsong pumasok sa loob, suot na ang hospital gown para tumulong sa pag-assist. Hindi niya alam kung ilang oras siyang tumulong sa loob ng ER, pero namalayan na lang niya na 4:00 na pala ng hapon matapos niya makasalubong ang ama na naglalampaso ng pasilyo ng banyo kung saan siya papunta. Itay, mahina niya sambit. Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa anak. Ikaw ba? Hindi pa po. Kalalabas ko lang kasi sa emergency room. Medyo natagalan pero naging maayos naman po yung operasyon. Sagot niya bago isa-isahing buhatin ang map at walis sa dala ng kanyang itay. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Teka, wag mo nang buhatin yan anak. Ako na. Alam kong pagod ka na sa operasyon mo. Naku tay, kaya ko naman po. Tsaka tumulong lang naman ako sa loob. Kaya di naman ako ganun napagod. Sagot niya habang inaagaw pa rin sa ama ang hawak nitong map. Ay, sige na. Nga pala, gusto mo bang kumain muna? Sa kalendarya na lang tayo dumiretso paglabas mo dito. Hihintayin kita, anak. Sigurado po ba kayo? Mamaya pa po ako 5:00. Matagal yon. Baka sa pag-aalala na tanong nito sa matanda. Alam kasi niya na hindi ito sanay na maghintay na matagal, lalo na at madaling na itong mainip, pero hindi naman niya magawang humindi dahil mabilis itong magtampo sa tuwing hindi siya pumapayag. Kung ito lang kasi ang masusunod, hindi naman talaga niya papayagan pa ang ama na magtrabaho. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil tumatanda na ito at gusto niyang nasa bahay na lang ang ama para naman makapagpahinga ito mula sa ilang dekadang pagtatrabaho. Kaya ko yun, anak. Masyado mo naman akong ginagawa niya matanda eh. Matanda ka naman talaga, itay. Sagunday niya sa sinabi ng ama at tinawanan lang nito. Narating nilang dalawa ang pinto na storage room ng mga janitor, kaya naman tinulungan niya itong ipasok sa loob ang mga ginamit na walis bago niya inalalayan ang matanda na maglakad papunta sa entrance ng hospital. Itay, dito na lang po kayo maghintay ha. Lalabas na din naman ako maya-maya lang. Tapos, kakain na tayo. Magalang na sambit nito habang inaayos ang suot ng kanyang ama na jacket. Oo naman. Dito lang ako. Ginagawa mo naman akong ulyanin yan, anak. Inuulit ko lang po. Si itay talaga. Sambit niya. Balak pa sanang ayusin ng dalaga ang suot-suot na salamin na matanda nang bigla naman siyang tawagin ng isang nurse mula sa isang kwarto. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magpaalam sa ama para puntahan ng kapwa niya nurse na nagtatawag. Bakit? Agad niyang tanong. Imbes na ang nurse ang sumagot sa kanya, ang taong nasa loob ng kwarto ang umimik, dahilan kung bakit napukaw ang atensyon ng dalaga at lumipat ang kanyang dalawang mata papunta sa direksyon ng higaan. Doon niya nakita ang binatang nakahandusay sa sahig kanina na masama ang tingin na tila ba may ginawa siyang masama rito. Hindi tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba
dahil iyon ang unang beses na makakausap niya ang harap-harapan ang lalaki. Ang pogi niya, grabe! Bulong niya sa utak bago lumapit. Pinapapunta kita rito. Bakit? Good afternoon, sir. Ano pong kailangan nila? May matamis na ngiti sa labi na tanong ni Dara sa kabila na matinding pagtataka nito dahil sa sinabi ng binata. Ikaw yung lumapit sa akin kanina. Hindi ba? Yes, sir. Ako nga po yun. Bakit po? May mali po ba sa ginawa ko? Tanong niya. Iniiwasan na magtunog nag-aalala. Kahit hindi kasi niya aminin, nakaramdam siya ng takot at kaba para sa lalaki, lalo na at mukhang may kaya ito at makapangyarihan. Alam man niya sa sarili na wala siyang ginawang mali kanina, kundi ang tulungan ito. Ang matinding agam-agam sa kanyang dibdib na baka may mali ang naghari sa kanyang buong pagkatao. Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung sino ang taong kausap mo ngayon? Po? Gulat niya sambit bago masuring tinitigan ang mukha ng lalaking kaharap niya. Sa uri pala ng tingin mo, alam ko na agad ang sagot. Hindi mo ko kilala, ano? Natanungin yon sa kanya ng lalaki gamit ang mapagmataas na tono, agad na kumunot ang kanyang noo kasabay ng pagbaha na matinding inis sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghanga na naramdaman niya sa lalaki dahil gwapo ito ay agad na nawala. Mawalang galang na po. Pero kailangan ko po ba kayong kilalanin? Nakataas ang kilay na tanong niya sa lalaki na mukha namang ikinagulat nito. Gusto ko lang malaman kung kilala mo ba ako, miss. Akala ko pa naman mabait siya. Bulong niya sa sarili. Nurse. Tawagin niyo po akong nurse. Dahil isa po ako sa mga hospital staff dito. At hindi niyo basta bisita lang. Matapang niyang putol sa sinabi nito na naging dahilan para mas lalong magulat ang binata. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila ng lalaki. Pero hindi naman nagtagal at nabasag din yun nang biglang pumasok ang mga gwardya kasama ang babaeng nakausap niya kanina sa labas. May kailangan po ba kayo sa akin? Sir, may diin ang boses na tanong niya. Yes, so stay here. Nalalaki ang mga mata na tinitigan niya ito at ilang ulit na napakurat bago siya tuluyang natauhan. Ano po? Hindi ka ba nakakaintindi ng English? O baka naman gusto mong Tagalogin ko pa sa'yo? Dito ka lang. Naiintindihan ko po ang sinabi ninyo, sir. Gusto ko lang linawin. Nauubusan na ng pasensya na sagot niya rito. Hey, ayusin mo nga pakikipag-usap mo kay Anton. Inis siyang napalingon sa direksyon ng babaeng katabi ng lalaki matapos itong bigla na lang sumabat sa kanilang usapan, dahilan kung bakit mas lalo siyang nainis. Bakit po, ma'am? Paano po ba dapat ang tamang pakikipag-usap dito kay Sir? May hinhin po ba? Singhal niya rito. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang kulo ng kanyang dugo sa mga taong kaharap niya ng mga oras sa iyon. Samantalang hindi naman siya ganun dati sa ibang mayayabang na pasyente. Abat! Tama na, Lay. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa matapos pigilan ng pasyente ang babaeng katabi nito na muntika na siyang sugurin. Huwag mo nga akong pigilan! Dapat dyan sa babaeng yan, tinatanggal sa trabaho. Hindi mo ba alam na kayang-kaya ni Anton bilhin itong ospital na pinagtatrabahuhan mo? Milyonaryo itong pasyente mo. Kaya ayusin mong babae ka. Imbes na matako dahil sa binitiwang salita ng babae, sarkastiko na lang siyang napatawa ng malakas bago marahang lumapit sa direksyon ng dalawa at basta na lang yumuko para titigan ng malapitan ang lalaking tinutukoy nitong milyonaryo. Ito na po ba yung tinutukoy ninyong milyonaryo? Hindi ka ba naniniwala? Muli siyang tumitig sa buong mukha ng lalaki bago nito dahan-dahang ilayo ang sarili at pilit na ngumiti. Sa tanong ninyo, sir? Hindi po. Bakit naman? Mas mukha pa pong mayaman ang tatay ko sa inyo. Tsaka, kung milyonaryo ka talaga, di sana nasa pribadong ospital kayo po ngayon at wala dito sa sikip
at maliit naming building. Ganoon na ba ang pamantayan mo sa mga milyonaryo? Opo. Kasi bakit ka nga naman magtitiis sa ganitong kaliit na ospital kung pwede ka naman lumipat sa mas malaki na may aircon? Hindi ba? Nakita niya na napatidig ito dahil sa kanya sinabi, kaya naman agad siyang umiwas ng tingin dito bago tuloy-tuloy na maglakad papunta sa pinto. Paano po ba yan, sir? Mauna na po ako sa inyo. Tumawag na lang po kayo ng nurse sa mapapadaan dito. Kung sakaling may kailangan kayo o may kakaiba kayong maramdaman. Sambit niya nang hindi lumilingon sa direksyon nito. Pero hindi pa kita pinapaalis. Pero hindi lang po kayo ang pasyente namin dito. Kung gusto ninyo ng taong tatambay dito sa kwarto ninyo, na pwede niyong kunin lahat ng oras, di sana nag-hire po kayo na sarili ninyong caregiver. Segunda niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Narinig pa nga niya ang malakas itong pagtawag mula sa loob, pero nanatili siyang walang kibo at tuloy-tuloy na naglakad na papalayo. Oras na din kasi ng out niya ng mga oras sa iyon, kaya kinuha lang ng dalaga ang lahat ng kanyang gamit bago siya tuluyang lumabas ng ospital. Tay, taka niyang usal matapos siya mapansin na wala na ang matanda sa upuan na pinag-iwanan niya rito kanina. Tay? Dara? Agad siya napalingon sa kanyang likod matapos siya marinig ang pamilyar na boses sa matandang doktor. Dok! May problema ba? Bakit parang hindi ka ata mapakali? Nakita niyo po ba ang itay ko dito kanina? Ha? Hindi eh. Bakit, iha? Nawawala po si itay. Iniwan ko lang po siya dito kanina eh. Natataranta niyang sagot habang patuloy pa rin na inililibot ang mga mata sa labas ng ospital, umaasa na baka matanaw niya ang matanda sa paligid nito. Baka naman naglakad-lakad lang, iha. Teka lang, at pupunta ako sa office at titignan ko yung CCTV natin. Salamat po, Dok. Nang umalis ang matanda, agad na tumakbo papunta sa labas ang dalaga habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang tatay. Nang mga oras sa iyon, hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya na matinding takot. Yun kasi ang unang pagkakataon na nangyari ang kinakatakutan niya. Mas lalo lang tuloy naging determinado ang dalaga na patigilin na ang matanda sa pagtatrabaho. Itay! Dara? Anak? Napalingon siya na marinig ang boses ng ama mula sa kabilang direksyon ng kalsada at laking gulat niya matapos siyang matanaw doon na matanda na puno ng pagtataka ang muka habang bitbit ang isang supot ng pagkain sa kaliwa nitong kamay. Tay! Saan po kayo nagpunta? Kanina ko pa po kayo hinahanap. Tanong niya bago lumapit dito at para yakapin ang ama. Bumili ako, anak, ng pagkain mo. Hindi ko pa rin kasi lumalabas kanina. Kaya naisip ko na ibili na lang kita ng pagkain para naman kahit overtime kayo, hindi ka magugutom. Tay! Ay! Hayaan na po. Tara na at umuwi na tayo. Alam ko po na pagod na rin kayo kanina pa. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako. Siguro pagod lang. Galit ka ba? Hindi po. Tara na, Tay. Umuwi na tayo. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa ospital kasama pa rin ang kanyang ama. Kahit anong gawing pamimilit kasi niya rito, ay nagmamatigas pa rin ang matanda na magtrabaho, kaya wala siya nagawa kundi ang hayaan ito at oras-oras na lang na silipin sa bawat pasilyo ng ospital na kanyang pinagtatabahuhan. Nurse Dara? Tawag sa kanya na matandang doktor, kaya naman agad siyang lumapit dito. Bakit po, Dok? Pwede ka bang pumunta muna doon sa pinakadulong kwarto? Ayaw daw ng pasyente doon na magpapunas ang katawan doon sa isa nating nurse. Sige po, Dok. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko dito at pupuntahan ko na yung kaagad. Salamat, Nurse Dara. Maaasahan ka talaga. Ito talaga si Doc? Nang bola pa. Hindi yun bola, no? O siya, iiwan na muna kita dito para magawa mo kaagad yung trabaho mo. Sige po, Doc.
Matapos umalis sa matanda, ay inayos na rin niya agad ang kanya mga gamit at dumiretso na rin sa kwarto na tinutukoy ng matandang doktor. Doon naabutan ng dalaga ang binatang milyonaryo na mahimbing na natutulog sa bago nitong kama. Hindi ko alam na lumipat na pala siya ng kwarto. Mahina niyang bulong bago tuluyang pumasok sa loob. Una niyang tinignan ang swero nito bago niya isa-isang niligpit ang nagkahulog na unan sa sahig. Grabe, ang kalat! Muli niyang bulong sa sarili. Muntik na siyang mapatalon sa kanyang kinatatayuan na bigla niyang marinig ang malakas sa singhal ng lalaki mula sa kanyang likod. Ikaw na naman? Pagharap niya, nakita niya ito, nakunot ang noo at tila ba dragon na namumula na sa galit. Good morning po, sir. Kanina good, pero nung nakita kita, bigla sumama na naman yung araw ko. Kamusta pang pakiramdam niyo? Masakit po ba yung sugat? Talagang masakit yun. Sugat nga, di ba? Masakit pa rin pala? Bakit parang okay naman po kayo? Sarkastiko niyang turan bago lumapit sa direksyon nito at basta na lang hinigit yung kurutin malapit sa kama nito para isara. Huwag muna po kayo malikot, sir. Mabilis lang po ito. Mula sa likod nito, isa-isa niyang tinanggal ang buhol ng suot nitong hospital gown at balak na sanang higitin para hubadan ang lalaki, ngunit nagulat siya nang biglang hulihin nito ang dalawa niyang kamay at iniangat sa ere. Anong ginagawa mo? Ano po ba sa tingin niyo? E di hinuhubaran. Inutusan na ba kita? Nako sir, hindi niyo naman po kailangan pang utusan. Alam ko po yung ginagawa ko. Sumasagot ka pa talaga, ha? Tinatanong ninyo po kasi ako, sir. Malahimik ka. Hindi ako magpapalit ng damit. Kaya lumayo ka nga sa akin at wag mo na akong hahawakan. Sir, kailangan niyo pong magpalit. Baka po magkaroon ng infection yung sugat niyo kung hindi kayo maglilinis ng katawan. Kaya wag na po kayo makulit. Hayaan niyo na lang po akong gawin yung trabaho ko. Hindi na niya ito hinintay pa na makaangal dahil walang sali-salita na basta na lang niyang binaklas ang pagkakahawak nito sa kanya at mabilis itong hinubaran. Ano ba? Sir, huwag na po kayo mahiya. Normal na po sa akin ang makakita ng katawan ng lalaki. Mas maganda pa nga po yung sa iba kaysa dyan sa inyo eh. Kaya hindi niyo na po kailangan pa yung itago sa akin. Wala akong pake. Sige po, sir. Pagbibigyan ko kayo na tanggalin ng kusa yung suot nyo ngayon. Aalis muna ako para kumuha ng bimpo. Dapat po pagbalik ko, nahubad ninyo na yan lahat. Hindi na niya hinintay pa na makasagot ang lalaki dahil agad na siyang tumalikod para lumabas ng kwarto. Hindi naman nagtagal at agad na rin siyang bumalik, dala na ang mga gagamitin niyang pamunas sa katawan ng binata. Mabilis naman po pala kayong kausap, sir eh. Halika na po at pupunasan na natin ang katawan mo. Nakangiti niya sabi matapos siyang maabutan ng lalaki na kunot ang noo pero bad na. Grabe naman ang katawan ng lalaking to. Usal niya sa sarili matapos matitigan ng maigi ang katawan ni Anton. Desk, bakit natulala ka? Akala ko ba lagi kang nakakakita ng ganito? Lagi nga po. Agad niya sagot matapos matauhan. Tama, palagi siyang nakakakita ng bad na katawan dahil sa kanyang trabaho. Pero hindi pa rin talaga niya maiwasan na humanga sa katawan ng kanyang pasyente. Malaki iyon at siksik na kahit sino siguro ay hahanga kasama siya. Bilisan mo. Ngayon lang kita hayaang gawing ito. Hindi niyo po sure? Bukas gagawin ko na naman ito. Anyway, halika na po sir at na mapunasan ko na po kayo. Do you really do this often? Opo, kaya huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman po kayo mamanyakin. Pilit na tumatawa niya sambit. Hindi din kasi siya sigurado sa kanya sinabi, lalo na
at may kakaiba siyang naramdaman nang unang beses na lumapat ang kamay niya sa hubad nitong dibdib. Nagpapainit yon sa kanyang katawan. I know, it's just... Ano po? Wala. Gawin mo na nga lang ang trabaho mo. Hindi na siya umimik at ilang beses na lang na lumunok bago dahan-dahang muling ilapat sa leeg ng lalaki ang hawak niyang bimpo. Wala naman talaga sa balak ng dalaga na bigyan ng pansin ng katawan ng lalaki. Ngunit nagulat na lang siya matapos siyang mahuli ang sarili na nakatingin na sa maskuladong dibdib nito. Ni hindi na nga niya alam kung paranoid lang ba siya nung mga oras sa iyon, pero naramdaman na lang niya ang panginginig ng kanya mga kamay habang nagpupunas. Ano bang nangyayari sa akin? Sabi niya sa isip. Sa loob ng ilang minuto ng kanyang pagpupunas, napansin niya na ilang beses na napapalunog at mahinang napapamura si Anton. Akala niya noong una ay sumasakit lang ang tahi nito, pero hindi nagtagal. Nagulat siya na bigla na lang humarap ang lalaki at seryoso siyang tinitigan. Ako lang ba? Or pinapabagal mong pagpunas mo sa akin? Po? Tinetempt mo ba ako? Sir, hindi po. Talaga? Bakit tinitigasan ako sa'yo? Bago pa niya magawang masagot ang binata, nagulat na lang siya na bigla nitong kinuha ang kanyang palad at inilagay yon sa baba ng puso nito kung saan niya naramdaman ang naninigas itong armas. Ah! Gulat niya sigaw bago higitin ang sariling kamay papalayo sa katawan nito. Tila ba napaso siya ng matigas sa bagay na kanyang naramdaman at ilang ulit na napalunok dahil sa hindi maipaliwanag na uhaw at init sa katawan. Bastos! Ang bastos mo! Malakas na sambit niya. Kahit anong gawin pagpapakita niya kasi ng inis dito, alam niya na mas naiinis pa rin siya sa sarili dahil sa kakaiba niyang naramdaman ng mga oras sa iyon. Oo, nagulat siya sa ginawa ni Anton. Pero unang beses niya rin na nakaramdam ng ganong bagay sa buong buhay niya. Kaya ganoon na lang ang kanyang naging reaksyon. Gulat na may tawa. Anong ginawa ko? Huwag ka nga magmaangan. Wala akong ginagawa sa'yo, Nurse Dara. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Imbes na sumagot, ngumisilang ito sa kanya dahilan kung bakit lumiyab ang pareho niyang pisngi at namula. Nang balak na sana niya itong sugurin, bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto ng binata kaya agad siyang napatigil sa kinatatayuan at napako ang mga paa sa sahig. May problema ba dito? Napalingon siya sa pinto nang bigla niyang marinig ang hindi pamilyar na boses ng isang matandang babae. Nalingunin niya iyon, doon niya nakita ang masungit na matandang babae na may-ari ng ospital. Nakataas ang kilay nito habang bitbit ang isang basket ng prutas. Wala naman, Mrs. Choi. Tinutulungan lang ako nitong isa sa mga nurse mo na magpunas ng katawan. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin magalaw na maayos ang katawan ko dahil sa sukat. Ganun ba? Akala ko may problema. Narinig ko kasi may sumigaw mula sa labas ng kwarto. Sambit na matandang babae bago ito lumingon sa direksyon niya. Ikaw ba yon, Nurse Sanchez? Yes, ma'am. Mahina niyang sagot bago dahan-dahang yumuko. Natatakot kasi siya dito. Kahit kailan kasi ay hindi niya ito naging kasundo. Masungit ang matanda at palaging nakataas ang kilay. Kung hindi nga lang dahil sa asawa nito noon, hindi siya makakapasok sa ospital na pinapatakbo ng babae dahil napansin na niya na ayaw nito sa kanya noong unang araw pa lang. Nasa ospital ka, tapos ganong kalakas ang boses mo? Enough. Hindi naman kita pinapunta dito, Mrs. Choi, para pagalitan yung mga hospital staff mo. Oh, my apologies, Mr. Anton. So, bakit mo nga po pala ako tinawag? Excuse me po, lalabas na po muna ako. Putol niya sa magsisimulang usapan ng dalawa. Balak na sana niyang lumabas na bigla naman siyang hawakan ng binata sa bewang at higitin paupo sa tabi nito dahilan para malaki ang kanyang mga mata
sa gulat. Hindi kita pinapalabas. Stay here. Pero sir, pag-angal niya na agad din namang naputol dahil hindi na niya nagawa pang makapagsalita dahil sa kamay nito na nasakitan na niya. Gusto ko na ma-discharge. What? Para Mr. Anton, hindi pa magaling ang sugat mo. Sariwa pa ang tahi dahil kahapon lang naman yun. You're not getting my point. What I mean is, i-discharge mo na ako at sa bahay ako magpapagaling. Hindi naman yung ganong kadali, Mr. Anton. Kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo, yung marunong magdinis sa sugat. Then I'll take her with me. What? Malakas siyang singhap dahil sa sinabi nito kasabay ng mas lalong paghigit ni Anton sa kanyang bewang. Her? Why her? Mas marami pa akong nurse na mas professional at mas marami na experience. She's nothing compared to them. Tinanong ko ba kung may recommendation ka? Di ba hindi? Ang sinabi ko, si Dara ang gusto kong kunin at hindi ang recommendation mo. Fine. Good. Kailan mo gusto ma-discharge, Mr. Anton? Para maayos ko na kaagad ang mga bills at papel mo. Can you do it now? Ayaw ko na dito. Starting tomorrow, sa bahay ka na ni Mr. Anton titira. Kailangan mo siyang bantayan at alalayan palagi dahil sariwa pa ang sugat ng pasyente. Pero ma'am, hindi pa naman ako pumapayag. Pag-angal niya na agad na pinutol na matandang babae. No more pero. Sumama ka na lang. Ayusin mo ang trabaho mo. Huwag kang pakupad-kupad dun. Nakakahiya kay Mr. Anton. Ma'am, wala na siyang nagawa kundi ang mapayuko lamang sa sahig habang inaayos sa matandang babae ang kanyang mga papel dahil sa biglaan niyang paglipat. Hindi na rin niya nagawa pang makaangal dahil hindi nagtagal at dumating na rin ang mga gwardya ng binata sa mismong opisina ng matanda para hintayin siyang lumabas. Ayusin mo nga ang mukha mo, Miss Sanchez. Lumabas ka na doon. Yes, ma'am. Bagsak ang balikat. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto at tuluyan lumabas sa opisina. Gaya ng kanyang kutob, agad nga talaga siyang sinalubo ng gwardya at walang sali-salita na kinuha ng mga ito ang kanyang bitbit na gamit bago ituro ang isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng ospital. Balak na sana niya maglakad papunta doon pero agad siya napatigil sa paghakbang matapos makita ang kanyang ama na masipag na nagpupunas sa mga bintana. Tay, tawag niya. Anak? Oh, lalabas ka na? Ang aga naman ata matapos ang shift mo. Tay, aalis na po muna ako dito. Pero babalik po ako mamayang hapon. Huwag po kayong aalis ha. Ako na po ang susundo sa inyo. Ha? Basta po, ako na po ang susundo sa inyo. Sige. Hihintayin kita dito. Huwag kayong aalis ha, hanggat hindi ako dumadating. Oo naman, anak. Ano pang ginagawa mo dyan? Biglang sambit ni Anton na nasa likod na pala niya. Nakaupo ito sa wheelchair na tulak-tulak ng isang gwardya. Magandang umaga po, sir. Magalang nabati ng kanyang ama na hindi naman pinansin ng binata, kaya umimik na si Dara. Nagpapaalam lang po ako sa tatay ko. Tatay mo yan? Mula sa likod, dahan-dahan siyang humarap sa lalaki at taas ang noo na sinalubong nito ang tila hindi makapaniwalang ekspresyon ni Anton. Bakit? May problema ka po ba sa sinabi ko, sir? Yan ba ang tinutukoy mong mukhang milyonaryo? Bakit? Naiinis itong tanong na mukhang napansin ng kanyang ama na barahan siyang hinawakan sa braso para awatin. Wala naman. Nagulat lang ako na janitor lang pala ang... Bago pa man matapos ang lalaki ang balak nitong sabihin, hindi na nito napigilan pa na masampal ang lalaki. Umugon tuloy ang lakas na tunog nun na gumulat sa lahat ng nakakita. Hindi niya inaasahan na ganun pala ang ugali nito. Nakaramdam tuloy siya ng pagkadismaya
Lalo na at nagkagusto siya sa lalaki matapos niya itong unang makita sa labas ng ospital. Wala po akong pakialam kung mawalan ako ng trabaho. Pero wag na wag niyo pong babastusin ang tatay ko dahil lang sa trabaho niya. Seryoso at may diin niyang sambit na nagpatigil sa lalaki. Akala niya noong una ay magagalit ito sa kanya, pero tila babaliw itong ngumiti lang at inutusan ang kanyang gwardya na itulak na ang kanyang wheelchair papalayo. Pinanood lang tuloy niya ito hanggang sa tuluyang makasakay sa kotse. Hindi naman nagtagal, muling lumabas ang isang gwardya mula sa likod at pumunta ito sa kanyang direksyon para sabihin na pinapasakay na siya sa kotse ni Anton. Inis tuloy siyang nagpaalam sa ama at agad na ring sumakay sa kotse. Saan ako sasakay dyan? Sa gulong? Masungit na tanong niya habang nililibot ang mga mata sa loob ng kotse na halos mapuno na ng mga gamit. What? No. Dito ka. Ano? Gulat niya sambit natapos ituro ni Anton ang kandungan nito. Bakit? Ano bakit? Pinapaupo mo ko sa kandungan mo, tapos tatanungin mo ko ng bakit? Nasisiraan ka na ba ng ulo, sir? Maiba ka pa bang nakikita ang pwedeng upuan bukod sa kandungan ko? Di ba wala? Pero hindi naman pwedeng sa'yo ako maupo. Why not? It's not like I'm gonna fuck you while you're on top of me. Ano? Namumula ang pisngi na usal niya. Wala. Sabi ko, sakay na. Sa huling segundo ng kanyang pag-aalinlangan, hindi na niya nagawa pang magmatigas matapos biglang umandar ng kotse at malakas siyang binusinahan na tuluyan tumulak sa kanya para sumakay. Nakakainis! Kalma lang. Ang init mo na agad. Bastos! Ano bastos doon sa sinabi ko? Totoo naman mainit ka talaga. Ramdam ko. Dahil sa matinding hiya, hindi na siya umimik pagkatapos yung sabihin ni Anton. Pilit din niyang iniiwasan na gumalaw sa ibabaw nito sa takot na baka may kung anong bagay siyang maramdaman sa pagitan ng kanyang pang-upo. Pagkatapos kasi niya makaramdam ng pagnanasa habang pinupunasan niya ito, natakot siya na baka madarang siya ni Anton at may magawa siyang bagay na pagsisihan niya pagkatapos. Alam niya na madali siya nitong makukuha, lalo na at ito ang unang beses na nagparamdam sa kanya ng pagkatakam, kaya naman ganun na lang ang pag-iingat niya dito. Iliko mo. Doon tayo dadaan sa kabilang kalye. Biglang sambit ni Anton habang kinakatok ang tinted na bintana. Hindi naman nagtagal at naramdaman na nga niya ang dahan-dahang pag-alog ng kanyang sinasakyang kotse. Hindi naman sana niya yung papansinin, pero nagulat siya nang lumakas ang alog ng sasakyan na nagpauktol sa kanya sa ibabaw ni Anton. Pilit man siyang humawak sa handle ng kotse ay hindi pa rin talaga niya mapigilan na hindi gumalaw dahil sa matinding lubak ng kalsada. Shit! Linig niyang bulong na binata kasabay ng pag-alpas sa mahina nitong ungol. Hindi to pwede. Masama to. Malakas siyang daing sa sarili. Natapos siya muling maramdaman ng init ng pagnanasa sa ibabaw ni Anton. Kahit anong gawing iwas kasi niya, saktong-sakto ang bagsak ng kanyang kuweba sa alaga nito na naninigas na dahil sa nangyayari. Pilit man niyang ilayo ang katawan ay tila ba magnet ang kandungan nito na humihila sa kanyang pabalik. Dahilan ng pag-uuntugan ng dalawa nilang mga tinatagong kayamanan. Sige pa. Kalaban ang sariling ulirat, tila ba tuluyan nagsapot ang kanyang pag-iisip nang mamalayan niya ang sarili na mahina na ring umuungol dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya. Tsaka lang din niya napagtanto na hawak na pala ni Anton ang kanyang bewang at ito na mismo ang marahang nagbabagsak ng kanyang katawan nang maramdaman niya ang isang kamay nito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong masarap ka. Sir, wag. Wag ano? Tell me,
What do you want? Imbes na sumagot, lumakas ang kanyang ungol na binigla ni Anton ang pagbagsak sa kanyang katawan kasabay ng pasimple nitong paghagod sa kanyang kuweba gamit ang kamay nito na dahan-dahan nang bumaba sa kanyang son. Tell me, Nurse Dara, anong gusto mong gawin ko? And I'll can do it for you. Sige pa. Wala sa sarili niya sambit habang napapatingala na sa taas ng kotse dahil sa matinding sarap. Bumigay na siya. Hindi niya alam kung tama ba ang nangyayari. Pero matapos sa lahat ng naramdaman niya noong mga oras sa iyon, tuluyan na niyang isinuko sa lalaki ang sarili niyang ulirat. Nabihag na siya ng sarap na pinaparamdam nito at sa isang utos pa lang ni Anton na hubarin niya ang suot niyang skirt, agad niyang iniangat ang sarili para alisin yon. Bago nito itinutok sa butas ng kanyang kweta, ang malaki at matigas itong alaga. Ilang ulit pa nitong nilaro yon hanggang sa manghina ang kanyang tuhod. Come on, sit on it. Slowly. Humarap siya kay Anton bago siya dahan-dahang umupo sa tila babato nitong alaga. Sa unang pagkakataon, ang akala niyang sarap ay napalitan na matinding kurot. Aray! Balak na sana niyang umalis sa ibabaw nito pero biglang hinawakan ni Anton ang dalawang pagitan ng kanyang bewang at walang pasabi na basta na lang nitong isinagad ang sarili sa kaloob-looban niya. I f***ing knew it. I'll never let you go after this. Mahinang bulong ni Anton na hindi niya na narinig. Aray! Teka! Naluluha niya sambit habang pilit na kumakawala sa hawak ni Anton. Ang sikip mo. Mas sakit, Anton. Pagkatapos niyang sabihin, tila ba natauhan ang binata at natigil ito sa paggalaw. Naramdaman na lang niya na marahan na nitong hinibas ang kanyang hita paakyat hanggang sa marating na nito ang butas ng kanyang kweba kung saan ilang ulit itong nilaro katulad ang ginawa nito kanina bago magsimulang umulos sa marahan. Shh! Dadahan-dahanin lang natin. At gaya nga na sinabi nito, dinahan-dahan nga lang ni Anton ang pagpasok na espada nito sa butas niya hanggang sa mapalitan ng sarap ang kaninang hapde na kanyang naramdaman. Halos daigin na nila ang alog ng sasakyan ng mga oras na iyon. Hindi na nga alam ni Dara kung saan pa niya ipapaling ang ulo dahil sa matinding sarap ng kanyang nararamdaman. Wala na rin siyang pakialam kung may ibang makarinig ng kanyang halinghing dahil ang alam lang niya noong mga oras sa iyon ay ang matinding sarap na pinaparamdam sa kanya ni Anton. Makalipas ang 2 buwan at patuloy siya nagtrabaho sa kanlungan ni Anton. Doon siya nito pinatira at pinakain kaya naman naging imposible sa kanya ang umuwi sa kanilang bahay kahit na matagal nang maayos ang mga sugat nito. Hindi niya rin naman kasi masisisi ang sarili dahil tuluyan na ring nahulog ang kanyang loob sa binata. Lalo na makilala nila ito sa totoo nitong ugali. Sir, sabihin niyo lang po sa akin kung masakit at titigil ako. Sambit niya bago dahan-dahang pinunasan ang pumundok nitong lapi. Ano ako? Bata? Kaunting kirot lang yan. Walang-wala sa tindi ng nararamdaman ko sa'yo. Ang corny mo? Totoo. Tisk, ano po ba kasing ginawa ninyo at naging ganito yung labi nyo? Wala naman ito kahapon eh. Tanong niya habang tinitignan ang sugat nito. Bakit akong tinatanong mo? 'Di ba ikaw naman yung nasa ibabaw ko kagabi? Ikaw yung kumagat sa... Hep? Ano ba? Bakit mo pinapaalala yun sa akin ha? Singhal niya habang tinatabunan ang bibig ni Anton. Mula sa palad niya, naramdaman ni Dara na ngumisi ang binata bago dahan-dahan tanggalin ang kamay nito na nakaharang sa kanyang bibig. Tama ang sinabi nito. Ilang beses na ulit ang nangyari sa kanilang dalawa na binata at ginusto niya ang lahat ng iyon.
Bakit mo ba tinatabunan yung bibig ko? Totoo naman yung sinasabi ko Ikaw yung may gawa, kaya nagkasugat yung labi. Dahil bigla kang bumilis. Ano ba? Manahimik ka nga. Binibiro lang naman kita Biro ba yun? Iniinis mo ko eh. Balak na sana niyang hampasin si Anton nang hawak niyang bote ng alkohol, pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nito at pumasok doon ang babaeng kasama ni Anton sa ospital. Kung hindi siya nagkakamali, Lay ang pangalan ng babae. What the? Anong ginagawa ng babae yan dito, Anton? Bakit? May problema ba? Oo. Hindi mo ba natatandaan? Siya yung babaeng grabe ka kung sagutin sa ospital noon. And? What do you mean and? Ano bang ginagawa niya dito? Private nurse ko siya. What? You heard me right? Private nurse ko siya. Kaya nandito si Dara. I can't believe na dinala mo pa talaga ang basurang niyam dito. Sana, anong private nurse? Magaling ka na for Pete's sake. So? Teka nga, pumunta ka lang ba dito para sabihin yan? No! I came here to drop this. Gustuhin man niya na hindi tignan ang inabot nito sa kanya, si Lay na mismo ang nag-abot ng daladala nito sa harapan niya, dahilan para makita niya ang isang kulay gintong invitation card. What's this? Ano pa ba sa tingin mo? Di wedding invitation natin. Wedding invitation? Mahina niyang bulong habang mariin ang tingin na ibinabato sa letter na hawak ni Anton. Itutuloy mo pa rin pala talaga after ng lahat na nangyari? Last month lang, muntik na akong mamatay. Muntik lang, pero buhay ka pa. Kaya hindi natin yung ika-cancel. Itutuloy natin ang kasal. Hindi niya alam kung ano ang dapat niya maramdaman noong mga oras na iyon. Hindi niya alam kung dapat pa siya malungkot o masaktan, pero sa tuwing sumasagi sa isip niya na bakit naman siya masasaktan kung ikakasal na nga talaga ito. May nangyari lang sa kanilang dalawa. Maraming nangyari. Pero kung iisipin, mukhang normal lang ang ganoong bagay para kay Anton. Lalo na at pareho naman nila yung ginusto. Pero sa kabilang bahagi ng kanyang utak, hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ni hindi nga niya alam kung gusto ba siya nito o dahil lang sa init ng katawan ang lahat na nangyayari sa kanila. Oh, bakit parang nalungkot ka ata, Nurse Dara? Hindi mo ba nagustuhan ang pinasabog kong balita? Bakit naman ako malulungkot? Pasyente ko lang naman pa si Sir Anton. Walang reaksyon niya sambit bago tumayo at isa-isang ayusin ang kanyang gamit. Saan ka pupunta, Dara? Pati ba naman po yung pupuntahan ko, sir? Kailangan niyo pa ring malaman. Hindi lumingon na sagot niya at ang hindi ito sumagot, tsaka lang siya tuloy-tuloy na naglakad papalabas ng kusina. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya noong mga oras sa iyon, pero namalayan na lang niya ang sarili na nakasakay na sa isang tricycle pabalik sa kanilang bahay kung saan niya iniwan ang kanyang ama. Tay, agad na tawag niya rito pagkababa niya ng sasakyan. Dara? Anak? Ikaw ba yan? Tay, umuwi na po ako. Saan ka ba nanggaling na bata ka? Nag-alala ako sa'yo. Sorry po, Tay. Hindi ko na po nagawa pang makapagsabi sa iyo pero nagbago na po kasi kung saan ako nakadestino ngayon. Mahirap din po yung sasakyan doon sa lugar kaya hindi ako basta-basta makaalis. Paliwanag niya. Ayos ka lang ba? Bakit parang namayat ka ata, anak? Ayos po. Medyo napagod ang sa mahabang biyahe. Hindi niya alam kung ano ang sumunod na nangyari dahil naramdaman na lang niya ang biglang pagbigat ng talukap ng kanyang mata kasabay ng tuluyan niyang pagkawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras at nagising siya na nasa loob ng isang hindi pamilya na ospital. May nakakabit na rin sa kanyang dextrose kaya ganun na lamang ang kanyang gulat dahil hindi niya alam kung anong nangyari. Tay,
Paos ang boses na tawag sa ama habang hinahanap ito sa paligid. Nandito ako, anak. Tay, ano pong nangyari? Bakit nasa ospital tayo? Hindi mo ba natatandaan? Bigla ka na lang nawalan ng malay, anak. Ho? Ano pong sabi ng doktor? Huwag ka mabibigla, anak. Pero, buntis ka. Ano ho? Alam kong nabibigla ka sa mga nangyayari, kaya wag mo na muna yung isipin at magpahinga ka na lang muna, anak. Hindi ko na lang din muna tatanungin sa iyo ang tungkol doon. Marami pa naman tayong oras. Tay, hindi ako pwedeng mabuntis. Umiiyak niya sampit, kaya naman agad siyang niyakap ng kanyang ama at pilit siyang pinapatahan. Bakit naman hindi? Hindi ko naman pinapatanggal sa iyo yan, anak. Tanggap pa rin naman kita, kahit anong mangyari. Pero itay, ikakasal na ang ama ng batang dinadala ko. Natahimik ang kanyang ama sa sinabi niya. Akala niya noong una ay galit ito, pero nagulat siya sa sunod na sinabi ng matanda na naging dahilan na mas lalo niyang pag-iyak. Hindi naman niya kakailanganin ng ama kung nandito si Lolo. Kinagabihan, inayos din nila kaagad ang lahat ng kanilang gamit para magpa-discharge sa ospital. Wala naman kasi siyang ibang nararamdaman, kaya balak na sana nilang umuwi na lang at sa bahay magpahinga. Pero nagulat siya na biglang pumasok ang 4 na gwardya sa kanilang kwarto, kasunod ang amo na si Anton na mukhang galit na galit. Nandito ka lang pala, Dara. Bakit ka nandito? Tsaka, paano mo nalaman na nandito ako? Hindi makapaniwala niyang tanong. Aanhin ko ang sandamakmak kong pera kung hindi ko yung gagamitin para mahanap ka. Babalik din naman ako sa trabaho. May nangyari lang talaga kaya hindi ako nakatawag agad para ipaalam sa'yo na hindi ako makakauwi. Nakayuko niyang sagot. Sino po sila? Biglang tanong ng kanyang ama, kaya naman nabaling ang atensyon ni Anton sa direksyon nito bago magsalita. Amo po ako ng anak ninyo. Amo. Ulit niya sa isip matapos yung sabihin ni Anton. Hindi niya sukat akalain na mas masakit pala pag ito na mismo ang nagsabi na isa lang siyang hamak na trabahador sa buhay ng binata. Akala niya noong una ay may pag-asa magustuhan din siya nito, pero kahit anong gawin pala niya, isa lang siyang nurse para kay Anton. Opo, itay. Siya po yung amo ko. Mapait niyang pagsang-ayon. Bakit? Anong problema, iho? Pinapabalik mo na ba ang anak ko sa trabaho? Opo sana. Bawal po kasi siyang umalis sa tabi ko. Hindi niya alam kung may iba pang kahulugan ang sinagot nito sa kanyang ama, pero pinili na lang niya na manahimik at pigilan ang sarili na mag-isip na may gusto itong iparating. Aba, ay bakit naman agad-agad? Hindi ba pwede magpahinga muna itong anak ko? Masyado na siyang napapagod. Tignan mo nga, at namamayat na rin siya. Pwede naman pong sa bahay na lang siya magpahinga. Nako, hindi naman ata akma yun, iho. Lalo na at buntis itong si Dara. Tay! Agad niyang putol sa balak sabihin ng kanyang ama. Napansin niya na napatigil si Anton dahil sa ginawa niyang pagsigaw, kaya naman agad na siyang bumangon sa kama at balak na sanang kunin ang kanyang mga gamit para lumabas at takasan ang nangyari. Pero tuluyan siyang natigalgal at napatigil sa paghakbang matapos muling magtanong si Anton. Ano pong sinabi ninyo? Buntis itong si Dara. Tay, tama na po! Sigaw niya. Naghari ang matinding katahimikan sa loob ng kwarto ng mga oras sa iyon. Hanggang sa tuluyan na nga yung basagi ng kanyang ama na mukhang nagtataka na rin dahil sa kanyang inaakto. Bakit pa anak? Sinasabi ko lang naman dito sa amo mo na hindi ka muna pwede magtrabaho. Alam mo naman na unang pagbubuntis mo ito at hindi natin alam kung ano ang pwede mangyari sa bata kung tutuloy ka pa rin sa pagpasok.
Buntis ka, Dara. Tumaas ang lahat ng balahibo niya sa katawan matapos siya marinig ang seryosong tanong na yun ni Anton. Kahit tuloy anong gawin niyang pag-iwas ay wala siyang nagawa kundi ang harapin ito para sagutin ang tanong. Oo, buntis ako. At wala kang balak sabihin sa akin ang tungkol doon? Ikakasal ka na. Mahina niya sagot. Sapat lang para marinig nilang dalawa. And? Anong end? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ikakasal ka na, Anton. Kaya ano magagawa ng pagbubuntis ko? What are you trying to imply? Na hindi mo ito sagot. Anong hindi sagot? Ako ang ama ng batang dinadala mo. Kaya sagot ko ang baby na yan. At ikaw, no, I'll fucking marry you. Bakit? Dahil ba nabuntis mo ko? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? From the moment na nakita kita sa harap ng ospital na iyon, alam kong ikaw na talaga. Ano bang pinagsasabi mo? Ikakasal ka na sa iba! Umiiyak yung sambit habang pilit na tinatabunan ang tenga para hindi marinig ang sinasabi nito. Bakit hindi mo magawang tanggapin, Dara? Mahal na kita! You can't! Why not? Since I'm merely the janitor's daughter. So what? I'm still marry you. With or without the baby. I'll freaking marry you. Pero si Lay... Wala siyang lugar sa akin. Ikaw ang gusto kong pakasalan at makasama, Dara. Please marry me. Hindi niya alam kung ilang buwan siyang niligawan ni Anton pagkatapos na nangyari. Pero malaki na ang kanyang tiyan bago pa man siya tuluyang pumayag sa proposal nito na pakasalan siya. Hindi agaran at planado pero naging bongga at malaki ang selebrasyon ng kanilang kasal na dinao sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas. Matagal pa ba yan, love? Tanong niya kay Anton habang inaayos ang mga pinggan sa lamesa. Sagit na lang to. Nga pala, si tatay, nakita mo ba? Kanina ko pa yung tinatawag pero mukhang wala sa kwarto niya. Teka, at ipapahanap ko sa mga garden sa labas. Baka naglakad-lakad lang yun doon sa may garden. Hindi na, ako na magpapahanap kay tatay. Sagot niya sa asawa. Balak na sana niyang bitawan ang hawak niyang baso para pumunta sa garden nang bigla na lang siyang nakaramdam na matinding pagkirot sa kanyang tiyan dahilan kung bakit napatigil siya sa paglalakad. Aray! Oh, anong nangyari? Rinig niyang tanong ni Anton mula sa may pinag-iihawan nito pero imbis na sumagot ay tuluyan niyang nabitawan ng kanyang hawak na baso kasabay ng kanyang pagsigaw. Anton! Umalingaw-ngaw sa buong kusina ang malakas sa pagkabasag ng baso kasunod ng pagkabutas ng kanyang panubigan kaya naman tarantas siyang tumingin sa asawa na wala pa rin kaalam-alam sa nangyayari. Anton! Manganganak na ata ako! Kabado at umiiyak niyang usal. Ano? Teka, at kukunin ko yung kotse. Nakita niya kung paano agad na tumakbo papunta sa labas ang kanyang asawa. Hindi naman nagtagal at bumalik din ito kasama na ang 5 bodyguards na may bitbit na mga bag para sa kanyang panganganak. Aday! Okay, huminga ka lang na malalim, love. Dadalhin ka na namin sa ospital. Kaunting tiis lang. Ang sakit! Akala niya nauuna ay aalalayan lang siya nitong lumakad pero nagulat siya na bigla siyang buhatin ni Anton at mabilis sa dinala papunta sa garahe kung saan naghihintay na ang ilan nilang kasambahay para tumulong. Bilisan mo, Anton! Yes, love. Binibilisan ko na. Sinarado ng asawa niya ang pinto ng kotse matapos siya nitong maipasok sa loob. Na makasakay na, agad na rin nitong pinatakbo ng mabilis ang sasakyan na inabot lang na ilang minuto bago makarating sa ospital kung saan palagi siya nagpapacheck up. Nurse, manganganak ng asawa ko. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Malakas niyang sigaw habang nakahawak na sa tiyan. Wala pa rin kasing lumalapit sa kanila ng mga nurse
para tumulong na mukhang ikinainis ang kanyang asawa. Iintindihin niyo siya o ipapasarado ko itong ospital ninyo. Dali! Sa isang iglap, tulad na nangyari noon, muling nagtipon-tipon ang mga guard sa kanilang mag-asawa hanggang sa tuluyan na nga silang nilapitan ng mga responde. Anton! Nangihina niyang tawag sa asawa matapos siyang isakay sa wheelchair ng isang nurse. Yes, love. Nandito ako. Natatakot ako. Tumutulo ang mga luha na sambit niya. Huwag ka matakot, mahal. Hindi ako aalis. Sasamahan kita hanggang sa mailabas mo na yung baby natin. Dito lang ako sa tabi mo. Gaya ng pangako nito sa asawa, hindi umalis si Anton sa kanyang tabi. Hindi pa man tuluyang natatapos ang delivery at tanging kalahati pa lang ng bata ang nailalabas, ay agad na siya nitong hinalikan sa noo at maluha-luha siya niyakap dahil sa matinding tuwa. Salamat, Dara. Pinasaya mo ako sa regalo mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Anton. Nakangiti niyang sagot sa asawa habang yakap-yakap ang bagong silang nilang anak. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Okay mga kaibigan, mga kakulay, thank you all so much for listening. Thank you to our writer, Miss Pen. Thank you to our narrator, Miss Crystal. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.